Hola, tole leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga gospel reflection. Ngayon ay August 27, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 24, verse 42 to 51. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam kung anong oras paparito ang inyong Panginoon. Tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain at karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalaan siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, "Matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon." At sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasinggero. Pabalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at sasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis at nangangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyo. Reminder ni Jesus for today, ano sabi niya? Kaya't maging handa kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras o araw darating ang inyong Panginoon. Ito yung warning sa atin, maging handa. Pero hindi lang ito para mabuhay tayo sa takot. Kundi ang gusto niyang i-emphasize dito ay yung pagiging ready, pagiging handa. At pagkatapos, sa gospel natin, narinig natin na nagbigay siya ng halimbawa tungkol sa isang tapat at matalinong alipin. Yung alipin ay pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon na pangalagaan ang kanyang mga kasamahan at bigyan sila ng pagkain. Sila yung magpasweldo. Kung natagpuan siyang ginagawa yung kanyang tungkulin pagdating ng kanyang Panginoon, mapalad siya. Pero merong alipin na anong ginawa? Sa halip na gawin niya yung kanyang tungkulin, inisip niya, "Naku, matatagalan pa yung aking Panginoon." At nagsimula siyang abusuhin ang kanyang kapwa alipin at mamuhay na akala niya forever na. Ang problema, nakalimutan niyang may pananagutan siya sa pinagkatiwala sa kanya. Very relatable. Nakaka-relate tayo sa gospel ngayon. Dahil minsan, ganito rin tayo. Procrastination. Saka na, hayaan mo na, may time pa naman. Hindi pa naman kailangan ngayon. Saka ko na gagawin. Narinig niyo ba yung mga pangungusap na ito? Dahil iniisip nating mahaba pa ang panahon, nagiging careless tayo. Nagiging pabaya tayo. Pero ang point ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa kung kailan siya darating. Ini-emphasize ngayon sa gospel natin ay ano yung ginagawa natin habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagdating. Napakagandang tanong nito. In our day-to-day experience, napakarami nating hinihintay. May mga naghihintay na sila ay ma-promote. Habang naghihintay, paano tayo magtrabaho? Habang naghihintay ng magandang opportunity, paano natin ginagamit ang present opportunity? Habang naghihintay tayo na maayos ang relationship,
Paano tayo makitungo ngayon? Habang naghihintay tayo ng sagot sa prayers natin, paano tayo namumuhay? At higit sa lahat, habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon, faithful ba tayo sa mga pinagkatiwala niya? Dahil hindi natin alam kung gaano kahaba ang panahon na meron tayo. Kaya huwag nating ipagpaliban yung kabutihan. Huwag nating sabihin na kapag marami na akong pera, saka ako tutulong. Kapag blessed busy na ako, saka ako maglalaan ng oras sa pamilya. Kapag okay ng lahat, saka ako magsaserve. At ang faithfulness ay hindi ito ginagawa na nakabase lang sa malaking bagay. Faithfulness simply means being consistent, even in small details that we do. At ito ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Maging tapat tayo kahit sa maliliit na bagay. Let us pray. Lord, salamat sa mga pinagkatiwala mo sa amin. Turuan mo kaming maging faithful sa may pinagkatiwala mo sa amin. Pinagkatiwala mo sa amin yung aming pamilya, yung aming trabaho, yung aming ministry. Pinagkatiwala mo, Lord, sa amin yung maraming opportunity. Turuan mo kami, Lord, na maging faithful. Lalong-lalo na kapag gusto namin ipagpaliban yung kabutihan. Paalahan mo kaming gawin namin ito ngayon. Kapag naramdaman namin na maliit lang yung aming ginagawa, ipaalala mo na mahalaga yung pagiging faithful dito. Dahil hinahanda mo kami sa mas malaking bagay. Amen. Friends, share natin yung audio gospel nito. Share natin ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, sa ating mga classmates. Muli, ako po si Gesang Pagaduan at nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.